Okay, so I decided po na i-video yung aking sarili at para mas lalo ko pong ma-explain sa inyo yung message at hindi lamang po sa voice record but also you can watch it on my YouTube exclusively. Very shy type po ako, so uh, I wanna share only sa mga piling people, pero at least I can express myself more. Uh, at pwede niyo pong ulitin yung mensahe natin, no? So, again, thank you very much sa inyong time para sa pakikinig ng mensaheng ito. Gusto ko pong i-direct na ito sa inyo ang mensahe natin for this coming Sunday. Ang title po is The Law and the Gospel, o sa Tagalog, ang Kautusan at Ebanghelyo. Marami po ang nalilito at nagkakaroon ng confusion, kaguluhan patungkol sa kung ano nga ba ang ebanghelyo at ano nga ba ang batas. Kailangan bang alisin ang batas? Kailangan ebanghelyo lamang. At ito po sa Book of Matthew chapter 5 verse 17 to 20, atin pong nabasa at bibigyan natin ng diin na naparito si Jesus hindi upang alisin ang batas, kundi para tuparin ang batas. So napakaliwanag po na wala pong tatanggalin at wala pong dapat iwasan. No? Pareho po na ang ebanghelyo ay galing sa Diyos at ang batas o kautusan ay galing din sa Diyos. Ngunit iba-iba po ang interpretasyon ng mga tao patungkol po dito. No? So sa akin pong very limited na knowledge at study, gusto ko pong ibahagi sa inyo ng napaka mababaw na pamaraan kung paano nga ba ang kaibahan ng kautusan at ng ebanghelyo, no? Again, ang ebanghelyo at kautusan ay galing sa Diyos, no? Bilang introduction po ng aking mensahe ay tinawag tayo ng Diyos bilang ilaw at asin ng sanlibutan ayon po sa ating napag-aralan last week, no? At anuman ang mga dumating sa ating mga buhay, mga alalahanin, mga problema, alalahanin natin na ang ebanghelyo ay nasa atin na po, mga kapatid, at hindi na ito mawawala sa atin. At kinakailangan, sabi doon sa Book of Matthew, na kailangan po nating panatilihin ang alat ng asin. Ang ibig sabihin po ang essence o halaga ng gospel, no? Dahil kung mawawalan po ng lasa ang asin, wala na po itong kabuluhan. At ang asin po, alam natin na pag-aralan natin na ito ay nagbibigay ng nagpe-preserve ng buhay, no? So, kinakailangan po ng ebanghelyo ay manatili sa ating buhay at ang liwanag ni Jesus ay patuloy na makita sa ating buhay, no? Ang liwanag po ay galing sa Diyos, hindi po galing sa atin. Tulad po ng isang buwan, no? Ang liwanag ng buwan ay nagmumula sa araw. Gayon din tayo, dahil may Hesukristo tayo sa ating buhay, ang liwanag ni Kristo ay natural na dapat na magliwanag sa atin at makita po ito at kailangan maihayag at hindi itago, kundi kailangan ito makita ng lahat, no? At um, marami po ang nalilito kung paano ba dapat mabuhay ang mga Kristiyano. Binigay po ng Diyos ang kautusan at ang ebanghelyo at meron po siyang rason at purpose, no? Ang kautusan po ay ipinagkaloob ng Diyos upang magkaroon tayo ng higit na malalim na relasyon sa Kanya. Hindi para tayo ay parusahan, kundinahin, kundi ah, mas lalo po tayong umasa sa Panginoon. Napakaganda po ng kautusan, mga kapatid, no? Dahil sa kautusan po, higit nating nakikilala ang Panginoon at higit natin siyang nabibigyan ng kaluwalhatian at nare-realize natin na wala tayong magagawa at kinakailangan natin ng tulong, ng tulong at biyaya ng Diyos, no? So,
Number one point ng ating mensahe ngayong linggo ay ang maling pananaw patungkol sa kautusan. Ano ba yung kautusan? Bawal ang ganito, bawal ang ganito. Marami po ang nalilito at nagkababahagi-bahagi sa loob ng simbahan. Bawal po ba ang kumain ng dugo? Bawal po ba ang ganito? No, marami po ang mga bawal. Ngunit sa tingin ninyo ni isa sa mga taong yon sa Biblia ay nakasunod lahat. So ano nga ba ang purpose ng Biblia o ng Panginoon? Bakit niya ibinigay ang kautusan na ito? No? So una, kailangan nating maintindihan na sa pagsunod po ng kautusan ay hindi po tayo maliligtas. Bagamat ang Diyos ay banal at nagre-require siya ng kabanalan sa atin, ngunit hindi po natin mapeperpekto ang pagsunod sa batas dahil isa lamang po ang hindi natin masunod, tayo ay uulit muli. Ah, tulad po ng mga Pareseyo, nagkaroon sila ng maling haka-haka patungkol sa kautusan, mga kapatid. At nagkaroon sila ng sariling interpretasyon na sa pamagitan ng pagsunod, sila ay maliligtas. No? Anong ginawa nila? Kinabisado nila ang Biblia. No? May mga taong magaling na mag-aaral at kaya nilang sumunod. Pero may mga tao ding mahina at hindi kayang sumunod. Tulad ng mga Pareseyo, sila ay ah, masipag sa pagsunod ng mga kautusan at pinilit nilang tuparin ito. Ngunit sa tingin ninyo, tiyak kayang nilang nasunod ang mga ito ng 100%? Alam ko po hindi. So mali po ang kaisipan na sa pagsunod ng kautusan tayo ay magiging banal o maliligtas. Wala pong kaligtasan sa kautusan. Number two, ano ang maling pananaw? Huwag tayong mahulog sa isang relihiyosong buhay, no? Religious living. No? Ah, ang pagiging relihiyoso ay maganda at mainam bilang isang Kristiyano sa paningin ng tao. Ngunit sa tingin ng Diyos, ang puso ang higit na tinitingnan ng Panginoon. Hindi po dahil sa sarili nating kagustuhan o kakayanan. Dahil may limitasyon po ang ating kakayanan. Kailangan natin ng higit na biyaya galing sa Diyos upang matupad natin yung pinakananais ng Diyos sa ating buhay. Basahin po ninyo ang Romans 3:10-12. Sinasabi po doon na wala pong makasunod sa pinag-uutos ng Diyos sapagkat ang Diyos ay perpekto. No? Ang mga taong ito ay nahilig o nahulog sa legalismo, pag mapataas sa sarili at hinuhukuman ng iba. Maraming mga tao na self-righteous, ibig sabihin po, dahil sila ay nakasunod, nilalayo nila na ang iba din ay makasunod. Sabi nila, oh, ikaw, kailangan mong sundin, ako nga nagbago eh. Dapat ikaw rin magbago. So nahulog sila sa legalismo at na-oppress po ang mga miyembro mula dito. Minsan sila ay merong self-pride kung saan ah minamataas nila ang kanilang sarili at binababa ang iba. Ang iba naman, dahil hindi nila kaya, hindi na lang sila magsisimba o nawawalan sila ng loob dahil hindi nila nga kayang magbago ayon sa kanilang sarili. At ang nakakalungkot po dito ay hinuhukuman na nila ang ibang tao. No, siya ay ganon, ako ay ganito, higit na mas maganda si ganito o mas magaling si ganito. So tayo po ay nagiging hukom. No? Wala pong ibang tunay na hukom kundi ang Panginoon lamang. Wala pong ibang nakakakilala sa atin kundi ang Panginoon lamang. Amen? So yun po ang mga maling pananaw patungkol sa kautusan. Number two, ano nga ba ang purpose o layunin ng Panginoon? Bakit ibinigay niya ang katusan? Ito po ba ay para sundin? Ito po ba ay para hindi sundin? Meron siyang layunin. Number one, ang kautusan po ay ang standard ng kabalanan ng Panginoon o ang standard ng katwiran ng Panginoon. No? Ang Diyos ay banal at
perpekto at kumpleto. At nire-require niya sa bawat isa sa atin na maging perpekto at maging kumpleto. No? Ngunit, sa pamagitan ng kautusan, makikita natin na walang kaligtasan doon, walang makakasunod ni isa. Sa sarili nating mga gawa, hindi tayo maliligtas. Sapagkat, kung magagawa nating maligtas sa ayon sa ating sarili, tayo ay magiging mapagmataas at maging mayabang. Kaya naman, ibinigay ang kautusan para maintindihan natin, hindi natin kaya. No? Kinakailangan natin ng tagapagligtas. Ibig sabihin, kailangan natin si Jesus sa buhay natin upang maligtas tayo, upang tayo ay maging banal. Ang kabanalan po ng Kristiyano ay hindi po sa kanyang pagsunod sa kautusan, kundi sa kanyang pagtanggap kay Hesus Kristo. Tayo ay naging tunay na mga banal at tunay na mga santo, hindi sa ating mga gawa. Nilinis na ni Kristo ang ating kasalanan at pinatawad niya na ang ating mga pagkakasala noon, ngayon at magpakailanman. Ito ay perpektong kaligtasan. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon. Araw-araw, kinakailangan natin si Kristo at kailangan nating i-meditate si Kristo at magpasalamat sa kanyang biyayang kaloob dahil iniligtas niya tayo. Tayo ay mahihina, ngunit siya ang magiging lakas. So, yun po ang purpose. Number two, ang kautusan po ay anino ng totoong tunay na katotohanan o the reality or shadow of the coming reality. No? Luke 24:27, si Jesus ang lahat, no? Si Jesus ang lahat ng sinasabi ng kautusan tungkol sa kanyang sarili, simula pa sa aklat ni Moses, ito po yung Pentateuch book, yung five ah, books ni Moses, hanggat sa mga sinulat na mga propeta nila Isaiah, Nehemiah, propeta Jonah, lahat ng ito ay patungkol kanino? Kay Hesu Kristo. Ang mga ritual po sa loob ng templo, ang templo, ang storya ni Moses, ang storya ng mga propeta, ang lahat ng iyon ay patungkol sa pagdating ni Hesu Kristo. Siya ang dugo na siyang namatay sa krus. Siya ang tunay na um, refuge, ating sandalan. Siya ang tunay na hari na siyang hari na magwawasak ng gawa ng dyablo. Siya ang tunay na propeta. Wala pong perpektong propeta, ngunit siya ang tunay at huling propeta upang maging daan ng kaligtasan. Siya ang pari na naging mediator natin sa Diyos. Siya ang sacrifice na siyang namatay para sa atin. No? So ang lahat ng kwento ng Old Testament ay patungkol po kay Hesus Kristo, the shadow of the reality to come. So yun po ang purpose ng kautusan. Number three, ang mga kautosang ito ay binigay upang malaman natin na tayo ay makasalanan. Romans 3:19-25. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na sila'y nagkasala. No? Mga kapatid, ang law, ang batas o ang kautusan na ibinigay ng Panginoon ay pagpapaalala sa atin na hindi natin kaya sa sarili nating kakayanan. Hindi natin kaya dahil alam natin sa Genesis chapter 3 na ang tao ay napaka-self-centered. No? Ang sentro ng kanilang buhay ay laging sa kanilang sarili. Kaya kung magagawa nila na maligtas sa pagsunod, hindi na nila kailangan si Kristo. So nilayon ng Panginoon na ibigay ang batas upang maintindihan natin na tayo ay makasalanang tao, wala tayong magagawa sa harapan ng Panginoon. No? Number three po, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? No? Ang mga disciple po ay nagtatanong,
nagyayabangan, nagpapataasan. Sino po ang dakila sa lahat? Sino ang uupo sa kanan ng Panginoon? Sino ang itataas? Napaka-physical po ng tao na iniisip lamang nila ang physical na bagay, ang mga physical na standard. Ngunit ang kaisipan ng Panginoon ay kaiba po sa kaisipan ng tao. Ang Ibanghelyo, ang standard ng Panginoon ay si Hesu Kristo lamang. Ano nga ba ang tunay na dakila o sino nga ba ang dakila sa kaharian? Number one, ang nabubuhay sa katwiran at kabanalan. O, ito po ay katwiran, righteousness and holiness. Paano ba tayo naging righteous at banal? Ang katwirang ito ay hindi sa sarili nating paraan, uulitin ko po, o sa gawa natin upang maging banal. Yung nakabihis tayo ng formal, hindi tayo nagmumura, tayo ay tumutulong sa kapwa. Maaring ito ay napakabuti para tignan sa pisikal, ngunit hindi ito ang standard ng Panginoon. Ang katwirang ating pinamumuhay ngayon ay galing kay Hesu Kristo. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa kaligtasan na ating tinanggap at dahil sa banal na Espiritu na sumasa atin at nagtuturo sa atin na gawin ng mabuti at mamuhay ayon sa kabanalan na galing sa Diyos. Simula nung tinanggap natin si Jesus at kinilala siya bilang ating Kristo ng ating mga buhay. At sa araw-araw, ito ang ating sinisikap na sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating salita, pinipilit nating mamuhay ayon sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Galatians 2:15 to 16, basahin po ninyo. Number 2, si Jesus ang tunay nating righteous sa ating puso. No, Jeremiah 31 to 34, siya ang bagong tipan na ipinagkaloob ng Diyos. Ezekiel 36 to 26, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago at ito ay matutupad sa mga taong nananalig sa Kanya. Si Jesus ang ating Kristo na dapat tayo ay mabuhay bilang ligtas, hindi mapag-imbabaw sa kapwa o mayabang, at may gabay ng banal na Espiritu. So pinagpapala ko po kayo na mamuhay tayo ayon sa Ebanghelyo. Hindi po magkasulungat ang Ebanghelyo at ang batas. Ang batas ay o ang kautusan ay ipinagkaloob sa atin upang sundin at mamuhay sa ayon sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung hindi natin makaya, ibig sabihin lamang nito na araw-araw alalahanin natin ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Mga kapatid, bilang konklusyon, ano nga ba ang simbahan? Bakit tayo nagsisimba? Ito po ba ay para sa mga mabubuti? Para sa mga mapagmataas na kayang sumunod sa batas at para sa mga banal-banalan? O ito ay para sa lahat ng naniniwala na siya'y makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas? Ang simbahan po ay isang lugar ng mga taong naliligaw at kailangan makasumpong ng kaluwalhatian o makasumpong ng kaligtasan o pag-aruga o kagalingan. Ang simbahan po ay isang lugar upang ang tao ay makalaya mula sa alipin ng Satanas, ng kasalanan at sumpa. Si Jesus po ay tinupad ang lahat ng kautosang ito ayon po sa ating binasa. Ang simbahan po ay ang lugar ng kapayapaan, ang lugar na wala na pong condemnation, ang lugar ng mga taong niligtas na nagpupuri, ang lugar kung saan tayo ay makakatanggap ng kagalingan, kanlungan o refuge upang lalo natin siyang makilala, makasama bilang ating Panginoon, bilang tagapagsunod ni Hesu Kristo. Amen? Sa iyong puso na punong-puno ng kaligayahan, hindi niyo po maaaring hindi ibahagi si Jesus. Sapagkat tinanggap mo si Jesus, gusto mo rin siyang ibahagi sa iba. Ito po ang aking panalangin na kayo po
ay ah, magkaroon ng kaligayahan sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Ako po ay mananalangin bilang pagtatapos. Panginoong Diyos, salamat po sa kautusan na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa pamagitan ng kautusan, amin nakilala kung sino kami. Kami ay makasalanan at wala kaming magagawa sa inyo. Ngunit nilayon mo kami na mabuhay bilang mga ligtas na tagapagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita ng Ebanghelyo na sa aming mga kahinaan, ipinadala niyo si Jesus bilang aming Kristo, bilang perpektong tagapagligtas na siyang nagtupad ng lahat ng kautusan at na naniniwala kami, Panginoon, sa aming pananalig kay Hesu Kristo. Kami po ay napawalang sala. At sa pamagitan ni Hesu Kristo, na siyang aming tinanggap sa pamagitan ng banal na Espiritu, kami po ay naglalayon na mabuhay na ginagabayan ng banal na Espiritu. Pinagpapala ko po ang aming mga workers, kanilang pagpapahayag ng iyong mensahe. Looban niyo po sila ng kapuspusan ng banal na Espiritu upang maibahagi nila ang mabuting balita ng kalayaan at kaligtasan mula sa Ebanghelyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, God bless you and thank you sa ating sharing ngayong gabi.